professional manager. And for you to be able to monitor na po rin, syempre, di ba? Mabuti. Kasi, Pero, sorry. yes, sir. Kasi iba na yung nakatuto ka, tapos iba yung may taong from behind that sees the bigger picture. Kung paano mo palalaguin, saan ba yung pagkukulang natin, tapos gumagawa na kami ng business planning. Kasi importante para at least lahat ng mga empleyado, kahit kami, align kami sa direksyon na pupuntahan namin. Same with Sir Martin. So, nag-agree po kayong tatlo dito na kailangan na natin mag-hire. Tsaka, kailangan natin idagdag mami ko. Wow. She's very hands-on, sa totoo lang. Really? Diba? Sabi nga, behind every man's success is a woman. So, yan na. Si mami na yun. No doubt. Pero any tips, sir, sa mga siblings na gusto rin sundan ng inyong mga yapak na magnegosyo? Ako tip, kailangan talaga magkaroon ng division, equal division ng trabaho. And as much as possible, hindi dapat magkakaroon ng overlapping ng responsibilities and authority. For example, like ako, if I'm in charge of finance and accounting, my brothers should go to me first if they have questions about my staff or the way I handle the business. And pagdating sa bahay, kailangan kalimutan na namin yung negosyo. Because siyempre, magkakapatid kami first and foremost, and then yung negosyo is just secondary. Diba? So, kailangan pagkatapos at the end of the day, importante yung magkakapatid tayo. So, kung magkatampuhan man sa negosyo, and vice versa. Kung magkatampuhan naman outside of the business, we can't bring it to the business itself. So, ganun din ba sa'yo, sir? Oo, agree ako doon. Lalo na nung one point, magkasama pa kami sa isang bahay. So, di ba? Wow! Before getting married. Sir, ano ba? Masaya ba yun? Mahirap? Actually, I think for me, masaya. Malapit kami sa isa't isa. Kaya nga, hindi naging problema magtrabaho magkasama. Yun lang nga, paminsan-minsan, natural lang naman sa magkakapatid na may tampuhan. But at the end of the day, I think mas lamang yung mas masayang araw na magkakasama kami kaysa yung sa hindi. Wow naman. Ang sarap naman nun, ano? Magkakapatid na kayo sa negosyo, sama-sama kayong kumikita at nakakatulong sa iba, at the same time, masaya pa, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang aking asawa ay self-confessed na Brothers Burger fan. Maraming salamat, Kaya Gladys. satisfaction guarantee yan pagka Brothers Burger. Excellent. Anyway, kung tayo po ay na-inspire no, sa kanilang story ng ating magkakapatid dito, isa na naman po another inspiring entrepreneur ang aking makaka-one-on-one interview. Sa pagbabalik po yan ng Go Negosyo, kaya mo! Welcome back mga ka-Go Negosyo. As promised yesterday, makakasama na po natin ngayon isang inspiring negosyante na talaga naman pong iginagalang sa business sector dahil po sa success ng kanyang mga naumpisang negosyo like Figaro and Cafe Isla, at mamaya po ikukwento niya ang mga yan. Kaya kasama po natin, we have with us Miss Cheat One. Hello ma'am! Welcome to the show. Thank you for having me here. Ay, oo naman po. Siyempre, natutuwa po kami dahil despite your hectic schedule, napagbigyan niyo po ang Go Negosyo. At, Well, siyempre naman parati tayong nakasuporta sa programa ng Go Negosyo. Opo, alam niyo po kilala kayo sa business industry bilang one of the pioneers and prime movers po ng mga Pinoy coffee industry. Wala, bakit nga po ba sa negosyong kape kayo napasok? Bakit po coffee? Well, number one rule, dapat gusto mo yung negosyo mo. In other words, gusto mo yung binibenta mo, gusto mo yung pinopromote mo, and malakas ako magkape. Coffee drinker po talaga kayo. Yan, coffee drinker talaga ako. So, syempre, mahirap kasing mapamahal sa negosyo kung hindi ka nagkakape. I mean, in the coffee industry, no? So, I guess, para sa lahat ng tao, yung negosyo, halimbawa, ikaw, kung ano man yung mga produkto na ine-endorse mo or pinopromote mo, are products that you really use. Hindi yung, di ba, ine-endorse lang natin kasi uso siya o para kung... Dapat yung ginagamit mo talaga, kamukha ng coffee. So, kayo po talaga kayo, as you've said nga po, coffee drinker, kumbaga, dapat naniniwala kayo doon sa produkto na That's right. ibibenta mo bago mo i-market sa tao. That's right. Kasi hindi rin maniniwala ang tao kung hindi ka naman umiinom ng kape tapos nagbebenta ka ng kape. Pero public image na po ng inyong company yung pagtulong sa local coffee industry. Bakit po? Ano po yung satisfaction na nakukuha niyo? Actually, ang nangyari niyan is kulang na kulang ang ating produksyon ng kape. So naisip ko yun noon when I was still managing Figaro, no? From 1993. Naisip ko na pag naubos ang kape sa Pilipinas, kailangan kaming umangkat or mag-import. Mahal yun, di ba? So,
naisip namin na siguro mas maganda tumulong tayo na buhayin uli yung industriya. Ngayon, nung maganda naman na nangyari kasi nung pababa yung produksyon, medyo with the efforts na ginugol namin sa pagtatanim ng kape, ganyan, nagkaroon ng parang awareness yung mga tao na kailangan pala magtanim ng coffee. So ngayon, pinalawak natin yan at pinalaki yung programa into a nationwide program. In fact, meron kaming programa ngayon na gising at magkape. Wow! At buong kapuluan yan. Magtatanim tayo ng coffee sa July, no? And I really want to invite everyone na magtanim ng puno ng kape para siguraduhin may kape pa tayong maiinom for the generations to come. Aba, ito po ba ang kaya ito pinangalanan yung Cafe Isla? Ang Cafe Isla, yan ang programa namin sa Philippine Coffee Board na kung saan lahat ng mga kape na galing sa Pilipinas, yung talagang alam natin. Locally brand po ito. Local brand yan, parang country brand siya. Kasi alam mo, sa larangan ng kape, merong Cafe de Colombia, merong Blue Mountain, merong Hawaiian Kona, pero in Philippines, parang wala siyang umbrella brand. Yan ang ginawa naming umbrella brand that is shared by a lot of coffee merchants. So para po ba itong seal? Para siyang seal, pero nilagyan rin namin siya ng parang isang showcase, kaya kami ay may tindahan sa Serendra. Na yun nga po yung Cafe Isla. Yes. Pero sa tagal nyo na po na nagne-negosyo, ano po ba yung mga negosyo values na pwede nyo i-share sa ating mga kago-negosyo viewers? Ang una-una is mag-focus ka. Hindi pwedeng sobrang dami yung ginagawa mo, no? Focus is important. Pangalawa, I think, dapat nating ma-observe yung sinasabi nating triple bottom line. Yung kumita ka, no? Pangalawa, meron kang natutulungang community or mga tao or empleyado or farmers, no? Ganon. And then yung environmental, yung hindi tayo nakakasira ng kapaligiran, ng kalikasan, ganon. So, ako yun lang ang ma-advise ko. Pag yun ho ay sinunod nyo, walang talo ang negosyo. Meron ba kayong advice, ma'am, sa mga gustong magnegosyo or kaya yung mga nag-uumpisa pa lang natin ang mga entrepreneurs na nanonood sa atin ngayon? Ang masasabi ko lang ay, number one, mag-umpisa na kayo. Ngayon Kasi na. karamihan ho dyan titignan ko muna, mag-iipon ako. Sabi nga nila, if you have nothing to lose. Okay? So, kailangan, umpisahan mo na ngayon. Kahit na maliit na negosyo lang. Maraming salamat po, Miss Chituan. Kita nyo naman po, well, marami na naman tayong natutunan. I'm sure yung mga kago-negosyo viewers natin, marami natutunan na naman sa mga tips and advices na ibinigay sa atin ni Miss Chituan. Alam nyo po, bottom line, sa halos lahat ng mga naging guest po namin dito, at isa na po kayo doon na mga successful na entrepreneurs, hindi lamang yung pagnenegosyo talaga para sa sarili, kundi magiging successful na negosyante ka talaga kung at the same time, nakakatulong ka rin talaga sa kapwa mo. Ano yun po talaga ang I think, yun ang general rule na wala yatang lalaban to sa rule na yun. Nako, magbabalik pa po ang Go Negosyo, kaya mo. O diba mga ka-Go Negosyo, inspiring? At sa Wednesday na po, magkita-kita tayo mga micro, small and medium scale negosyantes, mga NGOs, local government units, academe, at microfinance and entrepreneurship advocates sa gaganapin pong MSME Negosyo Summit this coming July 8, 2009 sa Mega Trade Hall C. And for more information, you may log on to www.gonegosyo.net o tumawag po sa mga numbers na nasa inyong screen. Please grab a copy of the latest best-selling Go Negosyo book, Joey Concepcion's 55 Inspiring Stories of Women Entrepreneurs. At syempre kasama na naman po ako dyan. Available at all major bookstores nationwide. Nakita po ulit tayo next week mga kaibigan para sa isa na namang inspiring at fun-filled episode na inyo pong nag-iisang negosyo partner on TV, Go Negosyo